Okay, good morning, good morning, good morning, good morning mga kapiling. Kamusta naman kayo dyan? Nandito naman inyong lingkod, si Attorney Drew na nagsasabi, kamusta na kayo dyan mga kapiling? Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome to another training. Alam mo naman, nakakalibre tayo pag meron tayong oras. Okay, sinasagot natin ang mga question natin, ang mga concern na mga may nag-comment sa ating Facebook Live last time. How about some pointers paano mag-close? Hindi lang pointers, mukhang full module ang bibigyan natin sa inyo. Ang tungkol sa art of closing. Art of close, kamusta naman yan? Pero bago ang lahat, mag-comment muna kayo kung nasaan lugar kayo. Nasa Luzon, nasa Visayas, o nasa Mindanao ba kayo? Kamusta naman yan? Paki-double checkan ng ating audio. Can you please type number 4? Number 4, please type number 4 para malaman ng audio. Yes. Salamat, Winston. Pogi talaga ikaw. Can you please type number 4 para malaman kung bago ang lahat. Type number 4. Hello. Para wala naman. Okay ba? Para wala naman nagtatype na number 4. Number 4, meron ba? Wala. Ha? Number 4. Oh, so si Don. Okay, so yan. Art of closing. Pag-uusapan natin yan, mag-comment muna kayo nasa ang bandang lugar kayo. Nasa Luzon, nasa Visayas, o nasa Mindanao, nasa Metro Manila ka. Saan ka sa Metro Manila? At kung ikaw naman ay isang business partners namin o nandito followers sa page at nasa abroad ka, well, relax ka lang. Anong oras ba kayo sa abroad? Kung kayo may 6 hours, 7, 5 o'clock, medyo kasagsagan pa ng trabaho. Okay, Luzon, Mabalacat, Pampanga, si Don. Okay, so nasa lugar ka? Nasa Asia, nasa Europa, nasa Amerika. Please do not forget to comment kung nasaan lugar kayo. Bati-bati muna at diretsohan. Medyo mahaba-haba module. Bibilis na natin at medyo mahaba module sa mga manonood. Kasi simula lang po natin. Please, pwede nyo i-comment ang gusto nyo, ang sinong distributor nyo o sinong business partner mo na gusto manood. Closing the sale, maganda ito. Napresentahan mo, hindi mo alam kung sasali o hindi o interesado o ituturo ko sa inyo ang lihim. Lihim. Okay, watching from Kuwait po. Si May Pragante. May, kamusta ka na dyan? Kuwait, ano ang balita dyan? Si May sa Kuwait. Shout out, pwede niyo i-shout out ang inyong team, pwede niyo i-shout out ang coach ninyo. Shout out na in 2 minutes, we're going to start. Pero magpaparami muna tayo. Pwede mo i-share ito sa inyong GC, pwede mo i-share ito sa wall mo para madali mong balikan. Pwede mo i-share para makita ng Facebook friends mo na meron kang mentor, meron kang coach na lawyer na seryoso sa negosyo. Baka akala nila kung sino-sino lang pumapasok sa ganitong klaseng negosyo. Baka akala nila pumapasok lang dito yung mga taong desperado. Yay! So, tatamaan ka ng magaling talaga dito. Mag-comment bago ang lahat. Hintayin muna natin yung mga kakatune in natin. Bigyan natin sila ng 10 o 5 minutes o 2 minutes para we can start, para manood na lang sila sa do not forget to react, do not forget to comment kung nandito ka mga kapiling. Ikaw ba ay certified kapiling? Bakit medyo after the live po kasi o kinabukasan binabasa ko yung mga present, yung mga present sa ating Facebook live. Kung ikaw naman ay manonood ng replay, syempre mag-comment ka, nasaang lugar ka. Okay, so pag-usapan natin yan. Maganda art of closing. Bago tayo, hi, hello, UpTM. Sabi ni Ash Bernardo, kamusta naman sa QC? Andito ka ba sa Metro Manila? Watching. Yun. Okay ba? Ba't? Hello. Wala eh. Ha? Okay na ba audio? Parang nawawala daw audio.
Okay, ayan. Okay. Hello. Paki-comment nga. Meron. Ba't nagsasalita yung mga yan? Paano nakakapagsalita yung mga yan? Okay na. Okay. Bakit narinig natin yung meron? Saan sila pumunta? Meron. Okay, watching from Korea. Si Arnold. Okay, so okay na tayo ya. Medyo nawawala. Mag-comment lang kayo pag nawawala. Nawawala yung pag-ibig mo sa kanya. Sus, tinawa ka na magaling. Okay, so medyo tayo ha. Shout out muna sino mga nandito. Kung sinong nasa London, nasa Scotland. Okay, handa ba kayo magpakape? Kasi I'll be taking my vacation with my wife sa London, sa Great Britain. At dyan sa Scotland ha. April 22. Nako, may date na. Ayan na. Ibig sabihin, nandiyan tayo magkakape. Lumabas sa mga kapiling natin sa London. Ikaw ba ay taga-London? Ikaw ba ay taga-Scotland? At ikaw ay napapariwarat, iniwan ang iyong upline? Pwede tayo mag-usap. Magkape tayo at pag-usapan natin kung paano mo ipagpapatuloy ang negosyo ng empowered consumerism. Okay, comment. Hello. Okay na po. Watching from Johnny Morlar ko. Watching from Pasig. Pag-usapan natin yan. Bakit? Loud and clear. Attorney, good evening. Watching from Saudi Arabia, sabi ni Girly. Para mahina itong ating natin. Nauuna pa ako dito. Capitology from Damam. Ako, okay. Damam. Okay, comment lang kayo kasi bakit nakikita ko talaga mga nasa abroad pala yung shoutout po. 5F Techno Digital Link. Matibay din si Eloy sa RC. Techno Digital Link. Bigatin. Happy watching po si J. Mike. Okay, happy watching daw si J. Mike. O pag-usapan natin. Okay, ready na ba kayo? Na-i-comment mo na ba ang new distributor mo na kailangan matutunan? Naduduplicate niya kasi bakit you don't have to teach your downline. You don't have to teach your business partner. I'm the one directly teaching. So, hindi ka na magtuturo. Itatag mo na lang dyan. Tinama ka na magaling. Bakit yung ginagawa? May bakante ako. Nakasilip ako ng 30 minutes sa bakante before I start working. Ito muna. Na-miss ko na kayo mga certified kabiling. Hi po, I'm Marilyn. Watching from Saudi Arabia. Anong oras na sa Saudi, Marilyn? Anong oras na dyan? I-comment. You can share this one in your group chat, in your Facebook account. Pwede para may file ka dito. At ito ay yung Art of Close. Matagal ko na hindi nababagsak. Hello, good evening from Pakistan, sabi ni Helen. Pakistan. Oh, ready na ba tayo? We have 6,800 na viewers. Can we start now? Yes, we can start now. Ready? So, ang title natin is The Art, some pointers, pero basically, ang natin ngayon ay, taran! Okay, yan. The how to cross-examine your prospect. The art of closing the sales. Makita mo, mga ganyan-ganyan pa tayo. The art, how to cross-examine your prospect. Ibig sabihin, paano mo ba malalaman kung talaga nagsasabi ng totoo yung prospect mo? Paano mo malalaman kung yung prospect mo ay interesado sa presentation, sa negosyo na inaalok mo? Good morning, Attorney Drew. Sabi ni Leo Marquez. Art of cross-examining your prospect. May pagka-legal terms ba? Cross-examine para malaman mo ang katotohanan. Papaasahin ka lang ba ng prospect mo? Pag-iisipan ba yan? Itatanong ba yan sa asawa? Ito yung mga umasa ka. Okay, game. Ano ba yan? Ano nangyari yan? Si Oman, Princess Stella. Ano nangyari? Ano nangyari? May technical. Pag-uusapan natin yan. Gano'n na. Jesus Mario Joseph. Okay, ako na magtutuldok. Ako daw ang magtutuldok. How to cross-examine your prospect. Okay, pag-usapan natin, nasan ba ang closing the sale? May module tayo. Actually po ito na binabagsak ko before. Okay, during nakasagsagan ng pandemic. Nasaan ang closing? Yan, nasaan ang closing? Nasa simula yan? Nasa ba yan? Nasa gitna ba yan? Nasa unahan? Yan ay after the presentation. And before ka mag-follow up, after the presentation, generally, ang closing ay after the presentation. Close ba yan o open? Close ba yan o open? Na closing, after the presentation, in-invite mo, napresentahan mo. Hindi yung babay na. May gagawin ka after the presentation at yun ang portion ng closing. Naintindihan mo Closing yan, pag-uusapan natin yan. Closing! Okay. Ano ba ang closing? Closing is all around 50% aura and 50% skill. Nakapagpaliwanag ka, natanong mo ang tamang tanong, okay, pero hindi mo makumbinsi. Bakit? Alam mo kung bakit? Yung aura mo ang baba, yung energy mo ang baba, yung aura mo wala. Ramdam na ramdam ang baba ng aura mo. In other words, hindi mo na close kasi baka malamang
50% ayaw sa'yo. Kasi ramdam na ramdam niya, wala kang excitement, para ka nagre-recite ng dasal. Hindi, dapat may inflection of voice. Dapat you should be passionate. Actually, sa totoo lang, makikita mo diyan, nakita ka pa lang, sasali na without asking. Bakit? Ramdam niya yung aura mo. Okay, shout out po. 5:57 po here in Qatar. 5:57 ng hapon sa Qatar. Pwede pang humabol, nagsisimula pa lang tayo. Pwede kayong humabol, pwede nyo itag ang new distributor mo kasi this is a skill. One of the skills na kailangan mong matutunan at ma-master, the art of closing. Okay, so 50% aura, may module tayo, hindi ito basta-basta kasi actually, module ko ito before pa. Okay, cross-examination defined. Ano ba ang cross-examination? Ito ay term ng lawyer para malaman ang katotohanan. Nakita nyo sa TV, nagsisigawan ang mga abogado, sinisigawan nyo kasi nagsisinungaling yung testigo. Yun ang cross-examination. Cross-examination is the tool of a lawyer para malaman ang katotohanan. Sa bentahan natin, ano ba ang katotohanan? Sasali ba? Interesado ba? Hindi ba interesado? Ano ba yan? Is it a yes or a no? Paano mo nalaman? Is it a yes or a no? By asking question. By asking the witness by asking the prospect kung sasali ba o hindi. Yan ang cross-examination. Medyo may legal term. Makikita mo naman pag sinabi cross-examination, it's a legal term na ginamit ko. That's the reason why, alam mo mga abogado, alam namin kung paano itanong ang gusto namin sagot. Maraming tao naturuan sa negosyo natin Maraming tao natuturuan papaano sumagot, pero hindi natuturuan kung papaano tanungin ang tamang tanong. Marami ako diyan. Hindi gusto mo ganito sagot, anong tamang tanong? Medyo siyempre may advantage ng lawyer kasi alam naman namin kung paano kunin ang gusto namin. Tanong. Okay, cross-examine, define. The next one. Closing the sale is an art. It's an art na kailangan medyo may style. Pero bago ang lahat, sino nga dito? Makita ko muna dito. Sino dito ang na-present pero hindi nakaranas mag-close? Attorney, first time mo ba narinig ang closing? Sino dito yung tingin niya, ang galing niyang mag-present pero hindi niya na-close? Taas nga ang kamay. Tinamaan na magaling dyan. Tama na galing. Ikaw ba yan? Ikaw ba yan? Ikaw ba yan? Closing, it's an art. It's an art. Na hindi basta-basta yan. Okay? So yan, simulan na natin. What is the general principle of closing? What is the general principle of closing? Ang general principle of closing is you only close the closable. You only close the closable. That's the principle. Attorney, ano ba yung closable? You only close the closable. Ibig sabihin, mapako-close mo lang yung mga taong interesado sa negosyo kasi kung hindi covered to yung mga taong hindi interesado, pero in the first place, ako kasi talaga, sa totoo lang, nang aamoy ako ng tao. Ibig sabihin, pag nakita kong hindi interesado, hindi ako nagpipresent. Why do I have to waste my time? Why do I have to waste 30 minutes of my precious time sa mga taong hindi interesado? May mga tanong na tayo ako ituturo sa inyo para malaman mo kung interesado, para hindi ka na umabot sa dulo, mag-recite ka ng iyong orasyon, di ba? Kapin mo yung agimat mo, kung ano pa mamutya mo yan, pero wala rin. So what is the general principle of closing? You only close the closable. Ibig sabihin yung mga interesado lang. Kaya nga dito sa ating manner of questioning, dito sa module natin, malalaman mo after the presentation kung interesado ba talaga yung prospect o hindi. Kasi parang umaasa ka pa eh. Umaasa ka pa. So, alalaman natin yan. Okay, next. Define closed deal. Attorney, ano ba ibig sabihin ng closed deal? Napapakinggan mo sa coach mo, napapakinggan mo sa upline mo, closed deal na ba yan? Closed deal na. Ano ba talaga ang definition ng closed deal? Sige nga. Review nga tayo sa ating mga estudyante. Sino pa? Watching from Saudi. Sino? Pwede pa kayo humabol. Bago tayo magsimula, defining the closed deal. Ikaw ba? Nandito ka ba? Nasa ang lugar po kayo? Please do not forget to react. Okay? Please do not forget to react, to comment. Kung nasaan lugar kayo, i-comment mo yung coach mo na kailangan coach pa i-comment mo yung downline mo o business partner mo na kailangan maintindihan ito. Di ba? Marami ka mababasa sa libro, etc., video ng closing, etc. Pero ito ang pinaka-simplest para sa iyo to. Ay, sas. Okay, let's define closed deal. Watching from question, Cheryl.
let's define closed deal. There are 3 requisites of closed deal. Listen. Pag sinabing closed deal, nag-agree ang prospect mo na bibili ng package. Number 1 requisite. Number 2, yung prospect mo ay nagbigay ng specific date kung kailan siya bibili ng package. Like for example, today is April, April 11. Sinabi niya, bibili ako ng package. Magsisimula ako magnegosyo sa April 30, pagkasweldo ko. Diba? May specific yun date. Tanong, pag sinabi ng prospect mo na bibili ako ng package next month, is it a closed deal? Sige nga, sagot ka kayo, sagot ka. Bibili ako para interesado ako magnegosyo. Next month, bibili ako ng package. Mag-technoburst ako o mag-max Victus ako o mag-megaburst ako next month. Question, is it a closed deal? Hello, attorney, watching from Dubai. Hindi siya closed deal kasi bakit? As I told you, number 1, dapat specific yung date and next month is not specific. Gets nyo? Number 3 na requisites ng closed deal. Yung specific date na sinabi niya should be immediate. Not necessarily bukas agad. Question. Sinabi ng prospect mo na bibili siya ng package, bibili siya ng Megaverse. Kailan? Sa November 15. Pasok yun, attorney. Kasi November 15, 2024 is very specific date. But the question is, nag-comply ba siya sa immediate na requisites? April ngayon, November 15. Hindi siya immediate. Matagal pang tinamaan na magaling. Magbabayad pa kasi ako ng motorsiklo ng anak ko at may binabayaran pa akong utang. So matatapos yung utang at motorsiklo, November pa. Pare, ako ay sasali sa negosyo mo, Megaverse ang kukunin ko November 15. So, para sa akin, hindi pa close deal kasi hindi immediate. So, ano ngayon ang requirements? Ano ang requirements para sabihin mong close deal? Number 1, nag-agree siya na bibili ng package. Yung prospect mo, nag-agree na bibili ng package. Number 2 requisites, nagbigay siya ng specific date. And number 3, yung specific date ay soon. Siyempre, subjective yung soon. Pero November 15, hindi. Naintindihan mo na? Sige nga. Tinamaan kayo na magaling dyan. Kayo ba ay may natutunan na agad dyan sa 3 requisites ng closed deal? O ngayon mo lang narinig? Can you please type number 1? Iba dito mga matagal ng kapiling, ay matagal naka-attend na yan, naka-intindi na yan. Okay? So, naintindihan. Kaya nga kung ako sa iyo, ano mo na yung downline mo, tag mo na dito, hindi man siya pwede ngayon, at least maaalala siya kasi nakatag siya dyan. Hindi okay, kasi nakatag dyan. So, may number 1 ba? Learning, attorney, learning. So, comment ka ng learning yan, learning. So, close deal. So, uulitin ko ulit. Ang closing ay generally after the presentation. Hindi yung after the presentation, para sige na, hindi. Papakausap mo yan sa coach mo para tulungan ka na i-close. Meron pa siya in between yan, yung ABC rule. Pero for purposes of this, closing. Okay, na-define na natin ang closing. Okay, tanongin kita. Exam muna tayo. Number 1, sinabi ng prospect mo na pag-iisipan niya kung sasali siya, pero pag nagka-interest siya, bibili siya ng package sa April 15. Tanong, question number 1, closed deal o hindi? Sagot. Question number 1, closed deal. Question number 2, hindi po question number 1, hindi po closed deal. Sagot ka nga, exam yan. Oral exam yan. Nandito ka lang para ka makaintindi yan. Exam tayo. Okay. Sagot. We have a pending question. Sabi ng prospect mo, pag-iisipan niya kung bibili siya ng package at kung mag-decision siya, sa April 15 siya, bibili ng package. Close deal? Pag-iisipan? Hindi close deal kasi pag-iisipan niya pa eh. Tandaan mo, pag nag-uusapan natin ngayon ay nag-agree ang prospect mo na bibili siya ng package, hindi pa naman siya bibili kasi pag-iisipan niya pa eh. Kahit na specific nga, na-gets mo. Kaya nga, lalansin ka ng prospect mo. Mangangako yan na papaasahin ka. Para alam mo na, close deal ba ito? Hindi.
Pag sinabi ng prospect mo na, sige pare, ako ay bibili ng package mo this month. So alam mo dapat, what is the next question? Pare, anong petsa next month? This month. Mga last week of April, hindi pa specific. Anong number sa last week, pare, para medyo sigurado ililista ko? Is it April 25? Is it April 26, 27, 28, 29, o 30? So it should be very specific. Gets nyo? Gets nyo? Okay. So, pre, bibili ako ng package. Magsisimula ako magnegosyo. Okay? July. Medyo sa totoo lang, matagal na yung July. Hindi pa sa akin close deal yan. Ang sinasabi nga ng iba naman sinasabi naman, magiging ang petsa lang daw na para masabing immediate is kung nagtatrabaho ang kausap mo is yung sweldo. Ano na? Susweldo siya. Kung ang unang sweldo niya ay April 30, dapat sa April 30 para sabihin close deal. Hindi rin kasi kung meron ng obligation yan, alam mo naman mga business partner, mga OFW, kung OFW ang prospect kung nandito, wala pa yung pera, meron na siya nakatali na pinagkakagastusan. So medyo hindi rin ako nagsusubscribe o nag-a-agree doon dapat immediately pagkasweldo niya. Naintindihan mo na. Gets mo na. Okay, next. Na-define natin ha. For purposes of discussion, yun ang definition ng close deal. Nag-agree na bibili ng package, merong specific date, at yung specific date is soon. Ingat sa mga pinakakuha ng katapusan. Hindi mo tinanong kung anong katapusan. Katapusan ba ng mundo? Katapusan ng relasyon? Katapusan ng relasyon ni Catherine at Daniel. Tapos na. Katapusan ng buwan. Anong buwan? Is it October? Is it April or May? Anong taon? Baka naman katapusan ng April 30, 2025 naman. Learn how to ask question like a lawyer. You are lucky kasi ang module natin dito ay closing na ina-apply ko yung alam ko at hindi ko lang sinolo. Hindi ko lang sinolo sa team ko. Sinishare ko sa inyo kahit hindi tayo magka-team. Kasi para naman sa akin, it's my way of giving back to the community. It's my way of giving back to the industry na I love the most. Sas, tinama ka na magaling. O, na tayo. Naihabol mo naman. Tinama ka na magaling. At puro mega family pa nakikita ko dito. Mga tinama ka na magaling. Next. Subject of closing. Ano ba? Sino ba mga subject? Mga prospect attorney. Natural. Mga prospect ang subject ng closing. O, sa malalim natin pag-aanalisa, depende sa prospect, depende ang closing. Diba? Ano ba ang classification ng prospect mo? May mga generation kasi yun eh. Gen Z, Millennials, diba? Gen X, ano pa? Medyo malabo na. Malaki-lakihan mo nga ng konti. Baka gusto mong lakihan, ere. Hoy, baka gusto mong lakihan, hindi ko mabasa. Ay, technical. Yan! Baby boomer, silent gen. Pag ang prospect mo, ang closing ay nakadepende dyan sa mga, yan ang generation profile. Sasabihin mo sa Gen Z, dito, makukuha mo ang pangarap mo ditong bahay. Of course not. Gen Z and Millennials, hindi sila interesado na magkameron ng bahay. Kasi bakit? Para sa kanya, meron silang sinasabi na you only live once. Yung immediate na makukuha. Interesado yan sa travel, interesado yan sa gadget, interesado yan sa mga pamporma, sapatos. Yan. Alam mo dito pare, pag ginawa natin ang negosyo at pwede ka kumita, 6 months, pwede ka makabili ng gusto mong cellphone o makakapag-travel tayo as travel incentive sa Boracay. Diyan sila interesado. And of course, pag ang prospect mo ay naman ay talaga namang baby boomers o silent yan, yung matatanda na, hindi mo pwedeng sabihin sa prospect mo na pwede po kayo sumali dito at dito nyo po makukuha ang mga pangarap nyo. Tinamaan ka na magaling, sala ka na, 70 years old na, may pangarap ka pang ginagamit na motivation, wala na. So anong pwedeng example na pwede mong gamitin mo sa Gen Z o silent gen? Alam nyo po, dito po kayo makakatulong. They are already in the crossroad of their lives na kung saan iniisip nila, na 70 years old na ako, ano pa ba ang pwede kong itulong sa community? Ano pa ba ang parang kulang? There's a little void in his life. And what is that? Makatulong sa kapwa. That's the magic word. Sa profession, for example, makakita ka ng ministro, pastor, huwag kang magsasalita ng pera, alanganin ka.
pag ito ay pastor, ministro sa religious sect, alam niyo po, dito po kayo makakatulong sa inyong congregation. Tulong. Wala hindi pera-pera, lintik, tinamaan magaling. Di mabuti at nandito ka ngayon. Mabuti nandito ka ngayon at nakikinig ka kung alam mo. So ang closing, depende sa generation profile. Kasi depende sa generation profile, diyan iikot ang motivation mo. Maliwanag? So, natututo ka ba? Natututo ka? Mag-comment ka muna dyan, mag-react na baka hindi ka pa nakapalo din sa ating Facebook page. Next. O yan. Bakit kailangan ng generation profile? Kailangan mo intindihin ang generation profile. Sino ba ang, what is the composition of your team? What is the composition of your prospect list? Yan ba ay puro Gen Z ba yan? Puro millennials ba yan? Yan ba ay Gen X o baby boomers o yan yung edad, yung baby boomers o Gen X? Ang Gen X, yan ay mga siyempre, mga pangarap, pwede mo i-discuss sa mga pangarap diyan. Okay, kasi minsan kailangan mong tingnan din ang composition ng team mo. Puro Gen Z at millennials, high energy Gen Z millennials. Alas 12 ng hating gabi, talagang power na power pa yan kasi bakit? High energy. Pag ang composition ng team mo, tinamaan ka na magaling, ay mga matatanda, magpapatraining ka ng alas 10, tulog na yan alas 8 pa lang. Kaya nga, low energy yan. Pag kinausap mo, kaya nga i-separate mo talaga. May dapat separate talaga ang atake mo. Ano sabi naman? Ano sabi mo? Naman, pwede. Okay. Okay, so yun natin. So yan, depende sa energy. Gusto mo nang mabilisan ang galawan o millennials and Gen Z. Gusto mo medyo okay at makakakuha ka ng maraming connection at referrals dahil sa tagal na nila sa lupa, amoy lupa na, punta ka sa Gen Z at millennials. So may mga generation profile. Nagets mo? Next. Closing starts from the opening. Actually, generally, ang closing after the presentation. But closing can be done prior to the presentation. Pwede daw sa opening. Bakit? Tanungin kita. Ikaw humahataw. Tanong kita humahataw. Subukan mo na bang humataw, nag-present ka, tapos ang isasagot sa'yo, itatanong ko muna sa asawa ko? Nasubukan mo na bang pagkagaling-galing mo mag-present, pero at the end of the presentation, sabi niya, pag-iisipan ko? Nag-present ka na ba na at the end of the presentation, ang sabi niya, wala siyang pera? Ngayon, tanong, paano maiiwasan? Hyper yung mga alala kong doggy. Hyper. Paano maiiwasan na nag-aksaya ka ng oras sa galing mo mag-present, pero ang sagot sa dulo ay pag-iisipan ko, itatanong ko muna sa asawa ko, ay may puhunan pala. Paano maiiwasan? Ganito ang style ko at ganito ang style ng team namin. Before the presentation, sabihin mo na ito ay negosyo. At dahil negosyo, merong puhunan para alam na magkaintindihan tayo. Okay, number two. Bago ka mag-present, para maiwasan mo yung sasabihin niya na itatanong ko muna sa asawa ko. Before the presentation, before pa lang, sabihin mo, pare, maganda ang ipipresent ko sa'yo. Tanungin kita, in the event na magustuhan mo itong negosyo na ipipresent ko sa'yo, ikaw ba ang magdi-decision alone o ikukonsulta mo muna sa asawa mo o ikukonsulta mo sa magulang mo? Sa simula pa lang yan. Para kwentas Clara, pag sinabi niya, kaya ko naman mag-decision, or you can proceed with the presentation. Pero pag sinabi ng kausap mo, pag nagustuhan ko yan pare, itatanong ko yan sa asawa ko, konsultahin ko yung asawa mo. Anong gagawin mo ngayon? Pwede mo sabihin na, pare, nandiyan ba yung asawa mo? Hilahin mo na dyan at makinig para sabay kayo. Kasi alam mo kung bakit pare, ipapaliwanag ko sa'yo. Tapos kukonsultahin mo yung asawa mo. O syempre, magtatanong yung asawa mo. Sigurado ko, hindi mo masasagot ang tanong ng asawa mo kasi bago ka lang ang pag-present ko sa'yo, wala kang alam sa pagnenegosyo. So I would rather defer the presentation. Hindi ko itutuloy ang presentation kung ang sagot ng prospect mo ay itatanong ko muna sa asawa ko.
Kasi magiging useless. Tanungin kita, nakapag-present ka na ba? At ang sinabi ng prospect mo ay itatanong sa asawa. Meron ka naman present na yun ang sabi. At ngayon ay bumalik sa iyo at sinabing, pare, naitanong ko na sa asawa ko. Mag-comment ka nga. Tinama ka na magaling. Kasama ka ba sa mga pinangakuan ng prospect mo na itatanong mo sa asawa mo? Tanong, nabalikan ka na ba? Mag-comment ka nga. Mag-comment ka nga dyan. Tinama ka na magaling. Mag-comment ka. Nakabalik. Nakabalik. Tinama ka na magaling. One. Okay. Pangatlo na sitwasyon. Pare, ipipresent ko sa iyo lahat. Lahat ng facts for you to decide. Can you please be honest with me after the presentation? I'm expecting whether it's a yes or a no. If it is a no, it's okay. Be honest with me. Okay lang sa akin yon. But if a yes, pwede natin pagtulungan. Ibibigay ko sa'yo, pare, at the end of the presentation, pwede bang yes or no lang? Wala nang iba. Mas maliwanag. Kasi bakit? Pag-aaralan ko, pag-iisipan ko, may mga nagsabi na ba sa'yo na pag-aaralan at bumalik sa'yo afterwards at sinabing, para na-aral ko na, di ba hindi na? Di ba wala ka nang narinig? Di ba sin mode na lang? Di ba worse na black ka na? Ang dami, oh. May pangarap na naman na hindi natutupad kasi tatanong asawa. Yes. Parang alam ko yung linyahan. Parang linya ko yan. Parang alam ko yung mga linya na yung mga pangarap. Attorney, wala po hanggang ngayon. Ano na wala? Wala pang bumalik. Mabuti magkaliwanagan. Yes, wala pa, attorney. Wala pang bumalik. Tinamaan ka na magali. Kung ganyan, tatanong ko sa asawa ko o pag-iisipan ko, talagang hindi ko, nako, hindi na po bumalik. Dami talaga, hindi talaga babalik. Kaya mabuting, bago ka mag-aksaya ng oras at energy, tanungin mo muna. Yung pag-iisipan, pare, pwede ba kita bigyan ng information tapos balikan kita after 2 days para tanungin uli kita, follow up kita, para malaman pinag-isipan mo. Swerte pag sumagot, tinama ka na magaling. After 2 days, daw ka na. Who are you? Who you? Okay? So, sin mode na lang po. Ay, nako, sin mode lang. Hanap. Tinama ka na magaling. Okay. So, closing starts from mas bumalik pa ex niya. Hindi na. Okay. Are you ready to cross-examine your prospect? Are you ready? Okay. Can you please comment yes kung ready ka na? Tinama ka na magaling. Black ang bumalik. Sabi naman ni Wilfredo. Ay, ako. Okay. Ready ka na ba? Attorney, na-miss ko training niyo po. Sabi ni Jamie. Wala pa sumasagot. Ready ka na ba? Type yes if you are ready. Nandiyan ka kayo. Yes na. Okay. Cross-examine your prospect. Okay na tayo. Are you ready to cross-examine? Sa akin, attorney, subukan ko kausapin mag-asawa. Yes, kausapin mag-asawa. 13 guides. 13 things to do before closing. Things to do before closing. 13 guide points. 13 guide points how to cross-examine your prospect. Ready ka na ba? May notebook ka na. Gusto mo i-memorize? Notebook. Hindi mo kaya i-memorize, Hindi mo kaya i-memorize. Do not forget to comment and react muna. Nakapalo ka na ba dito? Certified kapiling ka ba talaga? Nakafollow ka na ba at naka-react ka na sa video na to live? Mag-react ka para tulungan mo rin naman ako sa algorithm. Pumusok ka, tinamaan ka na magaling, mag-comment ka. Pag pinag-comment, yun ang tulong mo sa akin. Yun ang tulong mo na sa akin. Ang algorithm ng Facebook Live nito. Madamot ka, tinamaan ka na magaling. Okay. Game na tayo. Ready na tayo. Okay, 13 guide questions. There are 13 questions na pwede mong i-memorize, pwede mong aralin, and you can lesson it, pero at least makuha mo yung 13 guide questions in closing your prospect. Okay. Number 1. Naintindihan mo ba? After the presentation, siyempre ang tanong, naintindihan mo ba? Ang hirap mag-assume, yan ang wag nyo gagawin. Yan ang sakit ng maraming karamihan. Nag-a-assume ka. So how? How? Naintindihan mo ba?
Attorney, kanino ko tatanong? Sa prospect. Alam mo, sa akin mo itanong, tinama ka na mga. Sa prospect mo itanong. Mare, nakintindi mo, na-present ko sa yung negosyo, naintindihan mo ba? Kasi baka dami mong tanong, hindi pala naintindihan. Lumilipad-lipad pala isipan, iniisip niya yung sinaing ko, nasusunog na. Yung amo ko baka dumating. So, wala sa concentration. So, anong gagawin mo? With the question of naintindihan mo pa, can you please put a little summary of the presentation? O mari ganito ha, bibili ka lang ng package, pagka nabili ka ng package, distributor ka na, free trainings, pag-aaral ka, tapos ang gagawin mo, magre-refer sa akin. Kung ikaw naman ay VIP account, ang gagawin mo, magpapadala ka, mag-aaral ka, pero magpapadala ka ng Facebook advertisement ng budget. Pero a-attend ka, huwag mo kalimutan, mag-a-attend ka ng mga trainings dito para mas lalo maintindihan mo. Ang negosyo natin ay maghahanap tayo ng pwede natin matulungan. Maghahanap tayo ng OFW na gustong umuwi sa Pilipinas for good, o maghahanap tayo ng tao na mayroong pera, kaya lang hindi alam kung paano ininegosyo, tutulungan natin. O maghahanap ka ng tao, madali lang ito, maghahanap ka ng tao na walang accident insurance. Ng mga breadwinner. Kasi alam mo, ang breadwinner, pag na-aksidente yan, talagang yung mga pera nila, mga finances nila, maapektuhan. Yung ganun lang yun. Tapos, pag na-refer ka, ako magpapaliwanag, o papadala natin ng video, pag na yun, ikaw ang may komisyon. Magka-team tayo. After asking kung naintindihan, try to make a little summary of the business. Sasagot niya, nga pala, ganun pala yun. Hindi pala ako magbibenta-benta. O, di ba? Bungol kasi. Kaya nga, do not assume. Ha? Kasi baka ang pakakaintindihan, naku, mahihiyain ako, Marin. Pero akong mga natanong na basic experience to, Marin, hindi kasi ako mahilig magbenta-benta. Sabi ko, loob-loob ko, wala naman ako sa presentation na nagbebenta. Alam mo sagot ko? Pre, abogado ko, ayoko rin ng benta-benta. Diba? Ganun ba? Oo, hindi naman to benta-benta. Mali ata yung pagkakaintindi ko. Ay, naalala ko yung pinag-present sa akin before. O, diba? Bungol na akong kausap before ang naisip. Kaya talaga mahirap talaga. Mamili ka ng business partner mo. Yung hindi dudungo ang ngalang-ngala mo at ilong mo sa konsumisyon kasi bungol. O, diba? Naku, Diyos ko, presentation pala, bungol na agad. Paano pa sa mga susunod na panahon? Number 2, question, naintindihan mo ba? Why do you have to ask kung naintindihan? Do not assume. Minsan nagdilipad-lipad. Okay, number 2 question. May tanong ka pa ba? Pare, naintindihan mo ba? Naintindihan ko pare. Tanong ko, may tanong ka pa ba? Kasi bakit hindi makakapag-desisyon kung may tanong? Dalawa lang yan. Sabi niya, pare, walang tanong. Nakakatakot yung sabi niya, pare, okay, naintindihan ko na, wala akong tanong. Pwedeng oo, pero nakakakaba kasi baka gusto niyang tapusin na lahat ng presentation. Gutom na siya, pinagdidiliman na siya gutom. Gusto nang umuwi ng bahay, gusto na magpahinga para tapusin lang, sabihin niya, wala akong tanong. Sabihin, pare, may tanong ka pa ba? Di ba? Ay, pare, oo. Siya nga pala, pare, magkano nga ba yung puhunan yung pinakamalaki? Sasagutin mo ngayon. Para ano bang produkto niya? Hindi ka pa nagpipresent ang produkto. Diba? Sino dito ang produkto? Pare, maganda ito sa BIP. Ang produkto dito, hydrogen molecular water, pare. Ito yung super antioxidant. Maganda. Maraming mga produkto ang empowered consumerism. Kaya lang meron akong isang ini-endorse. Yun yung hydrogen molecular water. Dapat alam mo. Apply. Walang produkto dito. Sabi mo, walang produkto dito. Basta negosyo. Huli ka, tinama ka na magaling. Aralin mo ang produkto. Ang daming mga seminar sa produkto. May tanong ka pa ba? Next question, number 3. Bilisan na natin. Important ito eh. Maganda ba ang product o marketing plan? Maganda ang product sa marketing plan. Ano nagustuhan mo? Alin ang nagustuhan mo? Alin ang pinaka nagustuhan mo? Pareho. Delikado. So use the word pinaka. Maganda ang product marketing plan. Pare, nagustuhan mo ba? Oo, nagustuhan ko. Ano susunod niya? Alin ang pinaka nagustuhan mo? Yung marketing plan o product? Pag sinabi, pare, pinaka nagustuhan ko, pareho, ay imposible, wag kang papayag. Pare, hindi isa lang. Pare, sa totoo lang, di ba, na-form mo, gusto na extra income. Ay bakit after the presentation, may produkto, ang sabi niya, ang pinaka nagustuhan niya ay produkto. Kala ko ba gusto niya ng extra income? Try to ask, pare, kanina gusto mo extra income, pero bakit sa presentation, gusto mo ng pinaka nagustuhan mo yung product? Kasi pare, yung tita ko may cancer kasi bagay sa kanyang hydrogen molecular water. May dahilan. Pare, kanina gusto mo na extra income, pero bakit produkto na? Alam mo pare, sinasabi ko pag nakita ko insincere, alam mo pare, baliktad tayo. Nung nag-present sa akin, ang nagustuhan ko talaga, yung kitaan. Kasi gusto ko talaga wala kikita. Alam mo sa gutong prospect? Ay, pare, ako din, yung kitaan pala, yung kitaan. Hipokrita, ayaw umamin, lintik. Kung hindi mo pa pinasagad mo na ako gusto ko kitaan, aayon.
Okay? You have to know para alam mo kung saan pupunta ang conversation. That's question number 4. And question number 5, pag sinabing products, try to ask nga products. Pag sinabing marketing plan, ano ang gusto mo sa marketing plan? Yun ang magandang presentation. Number 10. Ito yan. Nagustuhan yung marketing plan. 7th question. Patapos na tayo. Mabilis lang tayo. Pare, nagustuhan mo yung marketing plan, yung negosyo. Pare, tanongin kita. 1 to 10. 10. Magsisimula na tayo ng negosyo ngayon. Nasaan ka? Di ba? Pwede sabihin niya, ako pare, 10 ako. Tapos na, pasok na sa banga. Pag sinabi pare, 1 lang ako. Alanganin. Pre, 1 to 10, 10 sasali na. Nasaan ka? Pare, nasa 8 lang ako. Anong susunod mong tanong? Pare, nasa 8 ka lang. Ano pa ba? This is the question. Ano pa ba yung 2 points para maging 10 at makapagsimula na tayo magnegosyo? O parang kausap ko dito kanina. O di ba? 5 lang. O hindi ko na. 5 lang. Nasa kalagitnaan. Ano pa ba yung ano? Medyo may duda ako. It's either talaga may valid question o walang pera o itatanong sa asawa o hindi interesado. May mga ganun kasi. Okay? So 1 to 10. Pare, nasaan ka? Para alam mo na. Pare, nasa 1 lang. Mukhang alanganin. Pare, bakit, matanong lang kita pare, bakit nasa 1 ka? O pare, 7 ang naging numero mo, 10 sasali. Ano pa ba yung 3 points para maging 10? It's possible na mayroong mga tanong pa yan, kaya hindi niya maibigay ng 10. O baka deep inside, walang pera. Pag walang pera na presentahan mo, tingin ko kasalanan mo. Bakit ka nagpipresent sa tao walang pera? Bakit hindi mo naamoy yan? Wala ng pera, wala pang diskarte sa buhay, papaano na ang pangarap? Pag wala kang pera, dapat ang kasunod niyan, madiskarte yan. Okay. Number 8. Pare, kailan natin sisimulan ang negosyo? Sinabi niya, pare, 10 ako. Pare, kailan natin sisimulan ang negosyo? Direct to the point. Kailan natin sisimulan? Hindi yung, sige pare, 10 ka. Very good. Congratulations. Tapos, yung ask. Pare, kailan natin sisimulan ang negosyo? Para sigurado, kailan natin sisimulan ang negosyo kung itong prospect mo? Pag-iipunan ko muna yung pera? Diyos ko. Na sobrang galing mo present. Pag-iipunan yung pera? Meron ba dito na nag-present na ang sagot ng prospect ay, pare, pag-iipunan ko. Comment nga, comment. Sabihin mo, meron ako. Meron. Yan ang sagot mo nga. Kung meron dito na nag-present, ang sagot ng prospect ay pag-iipunan ko. Ay, grabe. Meron ba? Meron ba? Tinamaan ka ng magaling. Meron ba? Parang wala naman. Hintayin muna ako ng comment. Parang wala naman. Meron ba? Meron. Sabi ni. Meron din naman pala. Pag-iipunan. Nung sinabi, tanongin kita. Nung sinabi ng prospect mo na pag-iipunan, ano naman ang sinagot mo? Ano sagot mo? Sige pare, magkita na lang tayo pag nakaipon ka na. Tinamaan ka na magaling. Ano ang sinagot mo? Test ito. Parang hindi mo alam. Humahataw ka ba talaga? O humahataw? Nagre-recruit ka ba talaga? May kinakausap ko ba talaga? Ano ang sagot mo nung sinabi ng prospect mo na pag-iipunan? Sagot. Marami. Anong hirap ng buhay ito? Pag-iipunan. Ay, ano ang sagot po? Meron pa pag-iipunan. Ano sagot mo? Pag-iipunan natin. Meron. Buro pa, dulo pa sila. Ano ang sagot po? Sinabi niya pag-iipunan. Sige, para mag-ipon ka. Pwede mo sabi, pare, tanongin kita, pare. Ito ako medyo, ganito ako sumagot sa kanya. Pare, di ba wala kang pera? Paano ka makakaipon kung wala kang pera? Diba? Pare, bawal ang bungol. Sabihin mo na pare, di ba wala kang pera? Sige nga, paano ka makakaipon? Kasi ang ipon ay nanggagaling yan pag may sobra. Ay hindi ka sobra, kulang ka. Wala kang ang pera. Diyan ka na magbalik, diyan ka na magsasuggest. Tutulungan mo na ngayon siya ng solusyon. Kasi hindi niya alam kung paano gawan. Ang alam niya lang solusyon is mag-ipon, which is mali. Wala kang pera, paano makaipon? Ikaw ngayon bilang magaling nakapiling, bilang certified na magaling nakapiling, ito ang sabi ni attorney, tuturuan ko ng solusyon. Anong solusyon? Anong solusyon? Ayan yung pag-iisipan ko. Pare, kailan tayo magsisimula? Ano ang sagot niya? Kailan tayo magsisimula? Ano sagot niya? Pag-iisipan ko. Pag hindi mo to na
Pag hindi mo ito na-discuss before the presentation, itong aabutin mo senaryo, pag-iisipan ko, itatanong ko muna sa asawa ko, o di ba? Wala akong pera, o tinamaan ka na magaling. Ano sagot mo pag wala kang pera? Pare, actually, ang puhunan dito sa negosyo, hindi naman pera. Ang unang puhunan dito sa negosyo ay lakas ng loob. Lakas ng loob at diskarte sa buhay. Kasi kung gusto mo talaga magnegosyo at mabago ang buhay mo, magagawa ka ng paraan. 80% na sumali at yumaman sa ganitong klase negosyo ay katulad mo nang wala rin pera. Pero dahil madiskarte sila at nakita nila na dito nila makukuha ang kanilang mga pangarap, nagawan lang nila ng solusyon. Di ba pare, ikaw isa kang OFW? Di ba wala ka rin naman pera nung umalis ka? Di ba anong ginawa mo? Pinanghiram mo rin lang naman. Di ba a-attend ka ng training, wala ka pang bayad sa training, ipinangutang mo lang para maka-attend ka ng training para makauwi? Para makauwi, maka-abroad? Di ba ginawa mo lang ng paraan yung pera pang training? Oo naman. Kaya nga pare, 10 taon ka na sa abroad, wala ka pang pera. Hindi kaya mali yan? Alam mo kung bakit pare? Yung mga tambay dito sa Pilipinas, wala rin silang pera, pero kasama nila yung pamilya nila. Masaya, nagiinuman gabi-gabi. Samantalang ikaw 10 taon na malayo sa pamilya, pero wala ka pa rin pera, malungkot na. Ay ba, mag-isip-isip ka pare. Pero dapat pang-motivate ba? Hindi yung para sa akin kasi. Pag nang-aalasa kasi sa akin. It's your role as a leader, it's your role as a certified kapiling to make your prospect realize yun. Pare, isipin mo. Pero nasa intonation kasi ng voice. Pare, pare, isipin mo pare, tagal mo na sa abroad. Answered prayer to pre. Para sa'yo. Gawa mo ng paraan, pare. May mga solusyon naman pag walang pera. Okay? Tuturuan mo. Ayan na, papasok number 10 na yung motivation. Pare, ako rin naman, wala namang pera eh. Pero ginawa ko lang ng paraan, pare. Pinangutang ko nga ito, pare. Kasi bakit? Ayoko na magtagal dito sa abroad. Ayoko na magtagal sa abroad. Kasi pare, sa totoo lang, kahit na malaki ang pera natin, malaki ang kinikita natin, the mere fact na malayo tayo sa ating pamilya, hindi sapat yun. Hindi pwede ibayad sa nawala natin. Marami ako dyan eh. Di ba? Gawin natin to pare para sa pamilya mo. Di ba umalis ka rin naman at nag-abroad ka para sa pamilya mo? Alam mo pare, marami ako nakakausap. Umalis, nag-abroad para sa pamilya nila. Pero alam mo nang bumalik, wala na yung pamilya. Kasi bakit? Sumakabilang bahay na. Umalis, nag-abroad para sa pamilya, pero wala na yung pamilya. Gumawa na ng sariling pamilya si kumpare o si kumare. Karamihan ng karamihan ng kliyente ko sa Declaration of Nullity of Marriage or Annulment of Marriage, karamihan OFW. Meron naman dyan. Ang tagal sa abroad. Di ba? Padala siya ng padala sa Pilipinas. Yung asawa niya, hindi niya alam. Nakatatlong anak na sa ibang babae. Ngayon, hiwalay na. Gusto mo ba yun, pare? Hindi ko sinasabi mo pwede mangyari sa'yo, pare. Yung iba, lumalaki na lang. 18 years old ang anak. Ilang taon siya sa abroad? 17 years. Ibig sabihin, bata, 1 taon pala yung anak niya, nasa abroad na. It's a motivation. It's for you to tell the story. Nagagawin niya ito para hindi na siya magtagal sa abroad. That's motivation number 1. Okay lang ba? Ano sabi mo? Wala kang pera. Pare, okay lang ba? Turuan kita. Oo naman pare. Actually, hindi na kita kailangan turuan eh. Ginagawa mo na ito. Ano yung benta, utang, at sangla. Ano yung napili mo dyan pare? Mangutang pare. Karamihan dito pare. Benta. I feel you, ma'am, sir, kasi diba? Benta, utang sa last. Kulang. Paano pag kulang ang pera? Pag kulang ang pera, kunin mo na pare. Magkano pera mo? Pare, ang kulang ko lang dito 10,000 para sa Neoverse. Kunin ko na pare. Safe keep ko na muna. Para nakapwesto ka sa listahan. Kasi alam mo pare, 1,000 mo, pag hindi mo binigay sa akin, mauubos yan. Magagastos mo yan. Ako na magkano kung talagang interesado ka. Kunin mo na yung pera pag kung kulang. Okay? All you have to do is to sell the VPS, sell the vision, and sell the problem that you have solved.
Ano ba yung vision, pare? 5 years from now, pare, ito yung negosyo mo kasi. Isipin mo, pare, 5 years from now, kumikita ka ng 200,000 o 250,000. Actually, pare, ito, 2 years lang, malaki na ang kita. Pwede ka na kumita ng 6 figures dito eh. Pero at least, kumikita ka ng 6 figures dito, kasama mo na yung pamilya mo. Eh, ikaw, pare, kumikita ka ng 6 figures, nasa abroad ka. Diba? So, you have to sell the vision, pare. 2 years from now, iba na ang magiging buhay, takbo ng buhay mo. Masaya na kayong pamilya. Kung attorney, ayaw umuwi, immigrant na eh. Wala naman tayo magagawa yan. Mahirap i-motivate. Kasi pag, for example, yung mga na-motivate mo sa Italy, marami sa Italy, may mga sojourno na, permanent resident na doon. Ayaw talaga nilang umuwi sa Pilipinas eh. Ano motivation mo? Alam mo, pag nag-shopping ka ng mga mamahaling bag, mga branded, dito mo kukunin. Ingat sa motivation. Kasi baka uwi sa Pilipinas for good. Uwi sa Pilipinas for good. Eh, ang mga permanent resident, ayaw na umuwi sa Pilipinas. So, hindi pasok yung motivation na yan. Ha? Kita mo? Kita mo? O, sell the vision. 5 years from now, 3 years from now, ano naghihintay sa kanya? 5 years from now, pag ginawa yung negosyo, kumikita siya ng 200,000, anong mangyayari sa buhay niya? PS, problem that you have solved. Do not sell the products, do not sell the business, sell the problem that you have solved. Para ako, ano na-solve sa akin? Napaka-busy kong tao. Marami akong kaso, malaki ang kita, pero wala akong oras para sa sarili ko at para sa pamilya. Ano ang na-solve ng ganitong klaseng negosyo? Nagmimili ako ng kaso at wala na ang salitang busy sa akin. Marami na akong oras sa sarili ko at sa pamilya ko. Nakita mo, pa-picture-picture na lang ako. Lagi ko kasama yung pamilya ko. Lagi kasama ko. Kasi bakit? Hinawala ang pagka-busy. Yun ang problem na solve. Para lubog ka sa utang, nakikita mo ba solusyon ang negosyo nito para makabayad? Yes. Yun ang mangyayari sa'yo. Makakabayad ka sa utang. Ayos ba? Ay, natututo ka ba yan? Can you please type number 4? Ay, tinama ka na magaling. Okay? Ano pa? Nasaan na tayo? Nasaan na tayo? Next module? Nawala? Ha? Next? Last and final push for motivation. Nasa sa'yo na yan. Kanya-kanyang style, kanya-kanyang motivation. Pare, answered prayer to eh. Kanya-kanyang motivation eh. Yung iba, answered prayer to pare. Hindi to basta-basta. Gawin natin to para sa pamilya mo. Di ba? Paano ka nagmo-motivate? Ano yung kwento mo? OFW ka? Sumali ka sa negosyo? Ano ang kwento mo na makaka-relate ang OFW mo? Alam, pare, ginawa ko to kasi ayoko nang magtagal. Gusto ko na umuwi sa Pilipinas. Gusto mo ba, pare? Uuwi ka sa Pilipinas kung kailan lumpo ka na o may sakit ka, na imbes na i-enjoy mo yung buhay mo, kasama mo, pamilya mo, hindi mo ma-enjoy kasi inaalagaan ka? Yung ba ang gusto mo, pare? Ang gusto mo ba yung yayakapin mo yung mahal mo sa buhay, yayakapin mo yung magulang mo, umuwi ka kasi patay na hindi na maramdaman ang yakap at pagmamahal mo kasi patay na, umuwi ka sa may patay na. Diba, sarap mabuhay. Magkano lang naman kinikita mo dyan, pare? I'm talking to you, mga business partners natin OFW. Kung kumikita ka lang ng 20,000, 25,000, tigilan mo na, karirin mo na ang empowered consumerism. Magkano lang ang 25,000, Diyos ko naman. Magkano lang 30,000? Kung ikaw 50,000, 70,000, 100,000, less than 100,000, karirin mo empowered consumerism, pwede ka na umuwi dito. You have to understand the business na it takes time para kumita na malaki. Pero karirin mo, magsakripisyo ka. Imbis na nagpapahinga ka, nagbabrowse ka dyan, gawin mo yung negosyo na empowered consumerism. Kasi sa totoo lang, pwede ka talagang, ako mismo nakakapagsabi, pwede kang kumita talaga ng malaki dito. Kita mo? Final motivation. Motivation, dapat tamaan sa puso. Dapat maantig ang damdamin, dapat ma-realize niya kung bakit kailangan niyang simulan ang negosyo. Diba mo? Final push. Ano ba? Meron pa ba tayo? Reason. Ito na. 5 dahilan bakit hindi mo na-close last hour module. Meron pa pala nito. Attorney, ano ba ang 5 dahilan bakit hindi ko na-close ang prospect ko? Gusto mo malaman? Mag-comment ka nga dyan. Gusto mo malaman 5 dahilan bakit hindi mo napapapayin o hindi mo na-close ang yung prospect mo? Can you please comment number 5? Kaya kami gusto ko malaman. Sige nga.
Paano mo malalaman? Tinamaan ka na magaling. Paano mo malalaman? Ano ang 5 dahilan bakit hindi mo napapapayin o nakuklose ang prospect mo? 5 dahilan. Sige nga, sige nga. Ibig sabihin, pag alam mo na itong 5 dahilan na ito, ayon sa statistics, ito ng pag-aaralan mo para maklose mo ang prospect mo. Can you please type number 5 if you are interested? Sige nga, sige nga, sige nga. Attorney, hindi ko napapapayin. Nasa 5 dahilan na ito kung bakit hindi napapapayin ang prospect. You have to understand. Are you ready? Comment ka na. Ready ka na ba? Ready ka na ba? Ready ka na ba? Ito na. 5 dahilan bakit hindi mo napapayin ang prospect. Number 1. No need or low need. Hindi kailangan. Ang negosyo na inaalok mo, hindi kailangan o mababa ang pangangailangan sa produkto na inaalok mo. So what is your point para ma-close mo? Mag-create ka ng needs. Paano mag-create ng need? Pare, kailangan to pare. Kailangan mo kumuha ng accident insurance. May pera ka pare, pero yung mga breadwinner, sa iyo rin pupunta yan. Yung mga kamag-anak mo, yung kapatid mo o anak mo, pag nadisgrasya yan, ikaw na may pera, ikaw ang kukulitin yan. So kumuha ka ng Orbis Pictus. May 500 sila na coverage. So hindi ka gumastos ka man, at least marireimburse ng kumpanya. Oh, there should be a need. Oh, there should be a need. Pag low need or no need, hindi talaga bibili yan. So anong gagawin mo? Pag Orbis Pictus, takutin mo. If you're selling insurance, dapat matakot. Pag hindi natakot, diba sinasabi natin, hindi naman tawag dalangin pag ikaw na aksidente, malambot. Sabihin natin, alam mo, pag na-aksidente ka, diba, takot na takot. Ba't naman ako ma-aksidente dyan? Ay, hindi pwede. Lahat hindi natin alam na kinabuka. Hindi yan kakatok. Ang aksidente, hindi kakatok na hello, bukas, ingat ka kasi ma-aksidente ka. Hindi. Pag ikaw pare na-aksidente, tandaan mo yan. Oh, okay ka. Pag yung kapatid mo nagmumotor sa Pilipinas na aksidente, di ba? Kaninong lalapit? Sa'yo na breadwinner. Gusto mo ba yung savings mo ma-disturb? Kailangan mo ito. Magkano lang naman ito per month? Lumalabas. Kung 10,000 yan o essential or ano yan, di ba? Enterprise yan. Kailangan magkameron ng need. Takutin mo ako sa iwaga ng iyong pagmamahal. Balutin mo pala yun. Ay, sus, tinood. Okay. So, you have to create needs. So, high need. Number 2, bakit hindi na-close? Walang urgency. Hindi niya, bakit kailangan niya magdesisyon? Attorney, pag-iisipan ko, give me 3 weeks. Bakit kailangan niya magdesisyon? Dapat may urgency. Ano ba ang sample ng urgency? Alam mo, pag sumali ka dito, nasa number 1 na positioning ka, lahat ng sasali sa akin, sa iyo ko ilalagay. Meron akong kakausapin bukas, unahan mo na ngayon. Di ba? Unahan mo na ngayon. Sumali ka na ngayon. Ako, it's a structure and positioning. That's an urgency. Pag hindi mo na-create yan, hindi yan sasali agad-agad. Kasi hindi mo na-create. Pangatong dahilan, bakit hindi mo na-close? No desire. Ang tao nagdidesisyon dahil sa emosyon, hindi dahil sa isipan. Sino ba dito ang may cellphone na bumibili pa ng cellphone? Sino dito ang may damit na bumibili pa ng maraming damit? Sino dito ang may mga sapatos na pero bumibili pa ng maraming sapatos? Because of the desire. It's the want. iPhone 12, iPhone 14. Bakit nag-upgrade na iPhone 15? It's the desire. It's the emotion. So, dapat maging emotional ang prospect mo para makapag-desisyon. Kaya forget about logic. Tinamaan ka ng magaling. Ano pa? No money. Bakit hindi mo na-close? No money. Tinamaan ka ng magaling. Bakit ka ba nagpipresent sa walang pera? Para ka nagpa-flyer rin ng condominium unit saan? Sa squatters area. Kaya nga nandun sa squatters area, karamihan walang pera eh. Doon ka magpa-flyer rin na nagbebenta ka ng pwede condominium unit. No money. Paano malalaman kung walang pera? Sa pagtatanong mo, sa pag-perform mo. May trabaho ka ba? Alam mo trabaho? Wala ka, naghaharap ka akong trabaho eh. Pero may pera ka ng panegosyo. Wala rin eh. O ba't ka pa magpipresent? Walang pera. Mag-aalok ka ng negosyo na may kapital sa walang taong walang pera tapos wala pang diskarte, priority mo dapat yung mga tao may pera. O bakit hindi naka-close? Walang pera. So anong gagawin para ma-close? Hanapin mo mga tao may pera. And the last one, no trust. Walang tiwala sa network marketing. Di ba? Walang tiwala sa ganyang sistema. Bakit walang tiwala? Baka may bad experience. Try to ask ano ba ang bad experience sa ganitong klase negosyo. May tiwala naman sa ganitong sistema, pero walang tiwala sa iyo.
Kasi kasabayan kanya lang nagra-rugby sa likod ng simbahan doon sa may sagingan. Sabi pare, bago na ako pare ngayon. Hindi na ako yung dati mong dati ano. So, may tiwala naman sa'yo. Bakit hindi sumasali? Wala siyang tiwala sa sarili niya na kaya niya magtagumpay. So all you have to do is to empower, to convince na kaya mo rin ito, pare. Kaya mo ito kasi bakit alam mo hindi mo 'to gagawin mag-isa. Tutulungan kita. Hindi na akong tutulong pati buong team. Buong team ang tutulong sa'yo kaya mataas ang success rate kasi tulungan 'to, teamwork. Tapos may sistemang susundan. Hindi mo iisipin kung paano gawin kasi may sistemang susundan. Kaya magtatagumpay ka. Para high school graduate ako, maraming high school graduate na nagtagumpay kasi hindi kailangan ng educational background sa ganitong klase negosyo. Tama? Ang dami dahilan. Kasi wala siyang tiwala eh. You have to assure na kaya niya magtagumpay by showing testimonies na pareho niya ang sitwasyon na nagtagumpay. Hindi yung high school graduate. Dito pare, kaya mo dito. Alam mo kung bakit kaya mo to? Nakaya nga ng abogado eh. Of course not. Kaya ko kasi abogado ako, high school graduate. Mismatch. So hanapin mo yung kapareho. High school graduate pareho. Gets mo ba? Proper matching. Pag ako, nag-massive attorney, unang tanong ko, anong trabaho mo? Kailangan sa background investigation, sa forming yun, kailangan ano man trabaho mo, anong negosyo mo, anong pinagkakabalan mo, anong klase negosyo yan, ilang taon ka na nagtatrabaho, ilang ka na negosyo. Kasama sa forming yun before presentation. With those, tingin niya, mga harmless question, doon mo malalaman na parang pinipre-qualify kasi ang pinipresentahan. Qualified ba ito? Paano mo sabing qualified? Siyempre may pera. Tapos nakikita mo medyo walang pera, pero madiskarte ito. Pre-qualification of prospect before present. Hindi yung ratsyada na present. Makita mo, Yaya Bell, construction worker, makikita mo naman na nag-video call kayo, walang kisame ang nakita mo mga nasa kusina na, wala namang kwarto, hindi naman sa pagmamaliit. Dapat medyo observant ka. Ang dami mo ng presentuhang karpentero, construction worker na palagi walang pera. Bakit ka ba nagpipresent? Nabungol ka ba? Ano ka ba? Bungol ka ba? Narinig ba sa labas? Tinama ka naman. Joke lang. Pag hindi pa narinig ako nung nasa labas, ewan ko lang. Tinama ka na magaling. Ayos ba? Sa art of closing. Oy, the end na tayo. Ang tagal na to ha. The end na tayo ha. Okay. No trust. Ano pa susunod? Ano susunod? Doon na. Ako, mag-ano na tayo. Sige. Ako na main. Ako na. Okay. Tapusin mo na to. Remove na. Okay, so yun na. Na art of closing. I hope na kahit paano may natutunan kayo dito. Sana may natutunan kayo dito sa atin. Marami ba natutunan? Tiga, bulahin mo nga ako kung ano natutunan mo. Tinama ka na magaling. Passionate kasi ako. Hanggang sa muli, gusto mo ba mag-live tayo ng gusto mong topic? Mag-comment ka lang sa live kung ano gusto mong topic o i-PM mo ako. At pag may oras, isisingit natin yan. Pero bago natin matapos, ako ay nananawagan sa mga nasa Scotland, nasa Great Britain, o nasa London, o nasa Edinburgh, nandyan sa bandang UK, panahon na para magkape tayo. Pagkape tayo, magkita-kita tayo, magkakape Albida in April 22. Magbabakasyon, ang init sa Pilipinas, doon ako sa medyo malamig-lamig. Di ba? Doon ako sa Europa. Okay, diyan ako sa Europa. Alam mo naman, pag nagbago ang aking ang mga tuwang, ang mga Edinburgh. Where are you going? Iba 'yon ang letter O, letter A 'yon. How are ya? How are ya? Pa-practice na ka, magaling. Huwag kang hihingi ng pasalubong kung wala kang pabaon. Tony, pampasalubong, nagpabaon ka ba? Tinamakan na magaling. Sa mga business partners natin o mga AIM Global dyan na nasa UK, nasa Edinburgh o nasa Scotland at matagal ka nang iniwan ng applied mo, mag-usap tayo. May promo ako sa'yo. Mag-usap tayo. Sa gusto mo, tutulungan kita, tuturuan kita. Pag ikaw ay nasa matagal ka nang inactive at nandito ka sa page ko, pwede tayo mag-usap. Sagot ko na ang kape mo. Ba't tinamaan ka na magaling? Ako na ang nagtuturo sa inyo, sagot ko pa ang kape. Okay? So mga nasa UK, nasa Great Britain, nasa United Kingdom kasi isang mother yan, may mga ibang country yan. Scotland, Ireland, Wales, Great Britain. May natutunan ka ba?
May natutunan ka ba? Yung so much, Attorney Master, natutunan. Maraming salamat. Yun naman ang gusto ko naman matutunan. Hindi importante ang may natutunan. Dapat ina-apply. Huwag kang bungol. Alam mo nga, alam ko ba closing? Tanong, may kinakausap ka ba? May napresentahan ka ba para i-apply ang closing mo? Dapat tira ng tira. Huwag kang matakot. Huwag kang matakot magkamali. Kasi sa pagkakamali yan, diyan ka matututo at lalakas ang loob mo. Power talaga ako. Anong oras? Baka dito pa katulad dito. Okay, hanggang sa muli. Sana may natutunan. Don't forget, you can comment. Kung nanonood ka ng replay ngayon ka lang nag-tune in, do not forget, pwede mong i-play ito, may replay ito, para sa inyo ito, mga certified kapiling. Don't forget to react, to comment, para malaman ko kung nasaan lugar ka, ha? Shout out kayo dyan. Tinamaan ka na magaling, ha? Do not forget to follow this page. Marami ako ituturo sa inyo. Ha? Kasi may mga at least once a week makapag-live tayo, paturuan tayo. Pero let me know the topic that I will discuss. Okay? So hanggang sa muli, tandaan niyo po, ang buhay ay parang kape. Minsan matamis, minsan mapait. Pero ang mahalaga, meron tayong pagkakataon na ayusin ang timpla na naaayon sa ating panlasa. Thank you and good morning. See you, London. Sas! Bye-bye! Bye-bye!